Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Tulungan po ninyo kami sa gabing ito sa aming pakikinig ng iyong salita. Nawa sa aming pakikinig ng iyong salita ay hindi ka lamang namin lubos na makilala, kung hindi bilang mga tao na binibigyan mo ng paglago sa pananampalataya, ay makilala namin ang aming tunay na kalagayan sa iyong harapan. Bigyan mo po kami sa gabing ito ng pusong matuturuan, pusong magagalak sa iyong mga doktrina at manghahawak sa iyong salita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at bigyan mo po kami ng determinasyon na sumunod sa iyong mga kalooban, manghawak sa iyong mga pangako kahit pa sa panahon ng pagsubok na iyong pinaparanas sa bawat isa na mauuwi sa aming pagtibay at paglago bilang mga Kristiyano sa lugar na ito. Patnubayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. At ang ating paksa sa gabing ito ay ang pagkilala sa ating sarili sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. Sa mga naunang talata, nakita natin ang pagsubok sa pananampalataya ay ang panahon din ng pagkilala sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng lubos na karanasan sa pagiging mabuti ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng karanasan sa kanyang katapatan. Doon natin na paghihiwalay ang kabutihan na dulot ng sanlibutan ito. At ang mga kabutihan na tanging sa Diyos lang nanggagaling. Siya ay hindi nagbabago. Ngunit ang pagkakilala sa Diyos ay hindi lamang layunin ng pagsubok. Kung ang pagsubok ay naghahayag kung sino ang Diyos sa atin bilang Ama, ito rin ay naghahayag kung sino tayo sa harapan niya bilang kanyang mga anak. Ang apoy na nagdadalisay ng ginto ay hindi lamang nagpapakita ng kalidad ng metal. Inilalabas din ng apoy ang mga dumi na nakahalo rito. Ganito rin ang pagsubok, mga kapatid. Kapag tayo pumupunta sa ospital, hindi lamang natin nakikilala ang galing at husay ng doktor na tumitingin sa atin. Una sa lahat, sa pamamagitan ng mga laboratory testing, nakikita natin ang tunay na kalagayan ng ating pisikal na kalusugan. Ganito rin ang pagsubok. Kung ano ang lumalabas sa atin sa panahon ng pagsubok ay hindi nagsisinungaling ng ating tunay na kalagayan sa salita ng Diyos. At yan ang ating paksa sa gabing ito. Ang pagkilala sa ating sarili sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya, at ang ating teksto ay nasa chapter 1, verse 22. Chapter 1, verse 22 ng James. Hanggang sa matapos. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin.
sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kung ang pagsubok ay naghahayag kung sino ang Diyos sa atin bilang Ama, ito rin ay naghahayag kung sino tayo sa harapan niya bilang kanyang mga anak. Dalawang tanong ang dapat nating harapin. Una, ayon sa layunin ng Diyos sa kanyang pag-aanak sa atin, ako ba ay nahuhubog upang maging tao na nais ng Diyos na maging ako? Sa mga pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ko, ako ba'y nagtatututo na magpasakop sa Panginoon na ang kanyang kalooban ay matupad sa akin, o nananatili ba akong matigas o lumalaban ako sa kalooban ng Diyos at ayaw magpasakop sa paraan at sa nais niyang hubugin sa aking buhay? Pangalawang tanong, ang Diyos ay naglatag sa akin ng daan ng pagpapala. At ayon sa daan na ito, ang daan ng kanyang salita, itanong natin, sinusunod ko ba ng tapat at taos-puso ang bawat salita ng Panginoon? At hindi basta sinusunod ko ba ng may kasamang pagmamadali? Sapagkat minsan sumusunod naman tayo, kaya lang mabagal tayo sumunod. Ako ba'y nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nababago? O hanggang ngayon natuto na akong sumunod pero mabagal pa rin ako sa pagsunod? Yan ang mga tanong na kailangang maisip ng Kristiyano sa panahon na pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na humuhubog sa Kanya bilang anak ng Diyos. Dalawa ang balangkas ng pangangaral sa gabing ito. Una, tayo ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, tinawag tayo ng Panginoon sa pagpapala. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung babalik tayo sa verse 18, mababasa natin, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay hindi nagsimula sa atin. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating kalooban. Ang sabi ng talata, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ibig sabihin, ang ating pagkakilanlan bilang anak ng Diyos ay nakaugat sa kanyang layunin. Hindi sa pamagitan ng ating emosyon. Hindi rin nakadepende sa ating performance. Hindi rin sa ating likas na kabutihan at pagiging relihiyoso. At yan ay isang kamanghamanghang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos. Na ang kapanganakang muli ay hindi nanggagaling sa tao. Ito ay nanggagaling sa Diyos. At malinaw ang layunin ng Diyos nang tayo ay kanyang ipinanganak, upang tayo'y maging pangunahing bunga. Na pinangaral sa atin noong nakaraang linggo, nakaraang prayer meeting, na sa Lumang Tipan, pag sinabing mga pangunahing bunga, tumutukoy ito sa mga ani na itinatalaga at inihiwalay para maging pag-aari ng Diyos. Hindi ito para sa sariling pangkonsumo ng mga nagsasaka, o hindi para ito sa gawain ng Panginoon.
kung ang mga Kristiyano ay ipinanganak na muli para maging unang bunga sa Diyos, sa mga tuwid, ang plano ng Diyos sa kanyang pagkakaligtas sa atin ay upang tayo ay maglingkod sa Kanya. At sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo ay mahubog sa Kanyang pamantayan, kagaya ng sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuro ang lubos sa lahat ng mabubuting gawain. Kung ganun, ang bagong kapanganakan, mga kapatid, ay hindi lamang para malaman natin at matiyak natin na maligtas tayo sa impyerno. Ang kaligtasan ay pagtatalaga sa atin para mamuhay sa kabanalan. At ang lahat ng pagdidisipulo sa atin, ang lahat ng pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay natin ay para matuto tayo na bawat hakbang ay mahubog tayo sa nais ng Diyos bilang mga unang bunga sa Kanya. At bahagi ng pagiging anak ng Diyos sa bagong buhay na tinanggap natin kay Kristo ay yung dati nating mga pag-uugali ay inaalis ng Panginoon. Nilalabanan natin ang dati nating pamumuhay. Basahin natin sa verse 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ano yung tinutukoy dito sa verse 19? Yung plano ng Diyos sa verse 18. Nalalaman ninyo, mga kapatid, na kayo ay ipinanganak ng Diyos sa kanyang kalooban para maging pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Kaya, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Kung mapapansin ninyo, ang prinsipyong ito ay kaparehas dun sa pagkakasulat ni Pedro, 1 Peter chapter 2. Umpisahan natin sa verse 1 hanggang verse 1, chapter 1, verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Then yung verse 24 hanggang verse 25, binigyan niya ng reference yan mula sa Lumang Tipan. And then chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Na-establish natin mula sa chapter 1 verse 23 na ang tinutukoy ng Pedro dito, na apostol na Pedro, ay yung pagkatapos ng kapanganakang muli. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ang lahat ng panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Ang mabuting pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi simpleng advice patungkol sa magandang asal. Ang pagiging Kristiyano ay larawan ng taong hinuhubog bilang anak ng Diyos. Kagaya ng mga magulang na nagpapalaki ng anak ay hindi lamang sa pisikal, kundi sa karakter ng kanilang mga anak. Ganon din ang Diyos sa atin. Hinuhubog ng ating Ama sa Langit ang ating pag-uugali, at isa yan sa mga lumalabas sa panahon ng pagsubok. Maobserbahan natin ang ating mga anak na sa panahon na hindi nila nakukuha ang mga bagay na gusto nila sa atin, lumalabas ang kanilang mga pangit na asal sa kanilang mga magulang. Nandoon ang pagdadabog. Nandoon ang bigla na lang mananahimik at mawawalan ng galang sapagkat yung gusto nila hindi nila nakuha. Ganon din naman ang pagsubok sa mga anak ng Diyos. Ang mabilis magalit, mabilis tayong magsalita, mabilis tayong magreklamo, pero mabagal tayong makinig, ay indikasyon ng pusong kailangan pang matuto ng malalim sa pagpapasakop sa Diyos. At kung magsasabi tayo ng totoo sa ating sarili, totoo naman, dito tayo madalas madapa. Dito tayo madalas madapa pag tayo sinusubok ng Panginoon.
Sinisisi natin ang ating Panginoon kadalasan sa mga bagay na hindi naman talaga natin binabago ang ating mga pag-iisip at ating mga lakad. Mabilis tayong magsalita sa paninisi, sa pagkakamali ng iba, at higit sa lahat, mabilis tayong magalit sa panahon ng pagsubok. Tandaan natin, sabi sa verse 20, na ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Maraming magsasabi sa atin na ang galit natin ay paninindigan sa ating paniniwala. Pero tandaan natin mga kapatid, kung ang bunga nito ay pride, imbis na nasusolusyonan yung problema, lalong lumalaki ang problema dahil sa galit natin. At ito ay naglalayo ng ating mga relasyon, nagbubunga ito ng kapaitan, hindi ito katuwiran ng Diyos. Hindi ba sa totoo lamang na pag dumadaan tayo sa pagsubok, parang ang init-init ng ulo ng mga tao. Hindi matuwid yun mga kapatid, at hindi katuwiran ng Diyos na sa panahon ng pagsubok ay nakakalimutan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos ay laging may kaakibat na kaamuan at pagpapakumbaba. Isipin natin ito, kapag may pag-uusig, kapag may pressure sa buhay, pag may stress sa buhay, pag may pasakit sa buhay, ano ang unang lumalabas sa atin? Madalas sa totoo naman, ang natututunan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi yun ang lumalabas sa atin. Kadalasan hindi yung memory verse natin. Kadalasan hindi yung talata na napakinggan natin, huling napakinggan natin sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ang lumalabas sa atin sa panahon ng mga pressure, yung laman ng ating puso. At minsan, hindi natin tinitignan kung anong lumalabas sa ating puso. Hindi natin tinitignan yung reaksyon natin, yung pag-aalala natin, yung pagdadalawang isip natin kapag dumarating ang mga pressure sa buhay natin. Akala natin mature na tayo sa pananampalataya dahil tama ang doktrina natin. O dahil nakakasunod tayo pag walang problema. Pero kapag dumarating na mga pagsubok, doon mo makikita na marami tayong kailangang matutunan sa pagpapasakop sa Diyos. Kaya't kung tayo ay pangunahing bunga, tayo ay hinirang ng Diyos para sa Kanya. At ang buhay na binubuo sa atin ng Panginoon, nakadisenyo yan para pagdating ng araw, yan ay patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi maaaring ang laman natin ang mangibabaw. Hindi maaaring kung ano tayo sa ngayon at kung paano ang reaksyon natin sa lahat ng pinahihintulutan ng Diyos ay yun pa rin. Ang mangunguna sa atin, gusto nating mabago ang sitwasyon, pero ayaw natin magbago ang ating mga reaksyon sa bawat sitwasyon na dumarating sa atin. Kaya nga, lagi nating tatandaan mga kapatid, tayo ay anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos ay nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Hindi ba sinabi doon sa verse 18? Tayo yung ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Lagi natin binabanggit, parang life verse na natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Na kung maiintindihan natin, hindi tayo nabubuhay sa salita ng Diyos sapagkat dumadalo tayo sa pananambahan o may church tayong kinakaaniban. Nag-uumpisa ang pamumuhay sa salita ng Diyos sa pamamagitan na tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagluwal sa atin sa kaharian ng Diyos. At ang parehong salita ng Diyos
na naging dahilan ng kaligtasan natin, yan ding salita ng Diyos na yan ang magpapalaki sa atin. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay hindi nararanasan ng lubusan ng lahat ng tao, hindi hiwalay ang bagong kapanganakan sa patuloy na pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi hiwalay. Sapagkat kung anak tayo ng Diyos, meron na tayong obligasyon na sumunod sa Ama sa langit. Sabi sa verse 21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Nung ipinanganak tayo ng Diyos, ayon sa salita ng katotohanan, may salitang itinanim sa atin. Ito ang probisyon ng bagong tipan na lagi natin napapakinggan ditong binabasa mula kay Propeta Jeremias, na isusulat ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos, yung salita ng Diyos, isinulat niya sa puso mo. At hindi niya basta isinulat niya sa papel na masusunog. Sana sa tuwing tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang basta nasusulat sa mga papel, sa mga preaching notes natin ang mga salitang ating napapakinggan. Kung hindi pumupunta tayo sa bahay-sambahan na handa tayong makinig ng kanyang salita. Nakatanim na yan sa puso ng Kristiyano. Ngunit ang salitang itinanim, nakatanim na sapagkat itinanim, ay kailangan mong tanggapin ng may kaamuan. Sa madaling salita, kung tunay kang anak ng Diyos, wala ka nang magagawa. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ka sa sanlibutang ito at dahil kay Kristo, anak ka ng Diyos. Naku, isipin mo, tanggapin mo na lang yan ng may pagpapakumbaba sapagkat kung tunay kang anak ng Diyos at lalaban ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapapabuti. Bahagi na ng ating pagiging tao sa daigdig na to na humiwalay sa karumihan at sa sobrang kasamaan na nag-uumapaw sa sanlibutan. Halos araw-araw may naiimbentong kasamaan ng tao na kahit maliliit na bata, hindi naman tinuturuan ng mga magulang paano gumawa ng kasalanan. Natututo ng kasalanan mag-isa. Maaaring nakikinig tayo linggo-linggo. Ngunit hindi naman talaga natin tinatanggap na ang buhay natin ngayon ay nakadepende na sa salita ng Diyos. Pero anong magagawa mo kung ang pagiging anak ng Diyos ay itinanim niya ang salita sa puso mo? Mga kapatid, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi lamang upang mapalakas ang ating kaalaman, kundi para sa pamamagitan niyan baguhin tayo ng Diyos mula sa loob. Ang salita ay hindi ibinibigay sa atin para lang madagdagan ang impormasyon natin. At kapag tayo ay tinatanong sa pananampalataya natin, kaya nating ituro sa Biblia, maganda ang mga bagay na yan. Pero higit sa lahat, tinuturuan tayo ng Diyos na mabago ang ating mga karakter. Lalo na sa panahon ng madugo ang bakbakan. Tignan mo mga sundalo. Kapag sila ay nagtitraining, hindi sila tinitraining sa madaling paraan. As much as possible, yung maari nilang danasin sa kanilang pakikipaglaban, yun ang pinararanas sa kanila sa training. Ine-expose sila sa mga malulupit na karanasan. Dahil kapag nakipaggera sila, lalo na yung mga special forces, kapag nahuli sila, totorturin sila. Kailangan hindi nila ipagkakanulo ang kanilang bansa kahit pa sila mahirapan. Kaya sa kanilang pagsasanay, talagang pinadadaan sila sa psychological at physical na training. At ito'y intense.
Napakaraming Kristiyano na napakadaling ipagpalit ang pananampalataya at pagkakilala kay Kristo sa panahon na madali. Bakit? Sapagkat ang panahon ng kahirapan ay panahon na tinuturuan ka ng Diyos na maging matapat sa Kanya. Inuutusan tayong magsagawa ng ating mga napapakinggan. Verse 22 hanggang verse 24. Tatapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ang salita ng Diyos ang naglalarawan kung sino tayo at kung ano ang dapat maging karakter natin dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Hindi ang sanlibutan ang magsasabi sa iyo kung ano ka dapat bilang Kristiyano. Hindi kung sinong tao na wala sa Diyos ang magsasabi sa iyo kung anong klaseng tao ka dapat. Ang salita ng Diyos, ang manual ng pamumuhay bilang Kristiyano. At dito natin nauunawaan ang kanyang biyaya at awa na umaalalay sa atin bilang kanyang mga anak. May mga pagpapalang naghihintay sa atin matapos ang lahat ng kahirapan. Laging pinapaalala sa atin na kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Sa makatuwid ang lahat ng Kristiyano ay inihahanda ng Diyos para sa pagtitiwala sa malalaking oportunidad na nais niyang ibigay sa atin. Subalit, kailangan makita mo kung ano ka sa salita ng Diyos. Hindi ang iyong kaibigan na unsaved ang magdidikta kung ano ka. Hindi ang kultura ang magsasabi kung ano ka. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi kung ano tayo. Kung nakikinig lamang tayo at hindi nagsasagawa, napakaraming dakilang pangako ng Diyos ang tinitignan lamang natin mula sa malayo, pero hindi natin napupuntahan. Kasi yung nakikita natin, na sabi ng Diyos hakbangin natin, hindi natin hinahakbangan. Mahirap ang mga iglesia. Hindi lamang dahil sa poor administration nito, kung hindi kung sino yung mga tao na bumubuo nito. Napakaraming Kristiyano na nagpaplano sa buhay na hindi nila pinaplano ang kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nagpaplano sila ng hiwalay sa kalooban ng Diyos na hindi nila tinitignan ang kanilang buhay na bahagi ng iglesia. Pero pag tinignan mo sa banal na kasulatan, hindi ka Kristiyano, hiwalay sa Panginoon, hiwalay sa kanyang salita, hiwalay sa iglesia, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Subalit maraming Kristiyano, tinitignan lang nila yan, pagkatapos tinatalikuran. Mga kapatid, gusto ko ipaalala sa inyo na pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang mga mali natin ang nakikita natin dito. Kung hindi, ang una nating nakikita dito, yung perpektong larawan ng Panginoong Hesukristo na siyang halimbawa natin. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang nababasa natin dito, yung mga bagay na inaasahan sa atin ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay tutulungan niya tayong matransform doon. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia para konsensyahin tayo o para sabihin sa atin kung saan tayo nagkamali. Una sa lahat, nalalaman natin tayo ay nagkakamali sa ating mga desisyon bilang Kristiyano sapagkat nakikita natin malayo tayo dun sa ideal na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga't kung nakikinig lamang tayo at hindi tayo nagsasagawa, nakikita natin yung promised land, pero hindi natin napapasok sapagkat malayo yung ginagawa natin sa nakikita natin. Dinadaya natin ang ating sarili. Una,
sapagkat winawalang bahala natin ang katotohanan na ang Ama natin sa langit ay humuhubog sa ating buhay. Hindi siya malayo sa atin kung hindi meron siyang aktual at real na pakialam sa buhay natin na lahat na nakapalibot sa atin, kinagamit ng Diyos yan para mahubog tayo ayon sa kanyang salita. At alam natin pare-parehas na wala tayong magagawa hiwalay sa kanya. Nakita natin yun sa banal na kasulatan. Nakita na natin na wala tayong magagawa hiwalay sa kanya. Kaya lamang, kahit nakita na natin yun sa banal na kasulatan, hindi pa rin nating hahakbangan. Alam nating hindi tayo makakatakas sa Panginoon, pero tinatakasan natin siya. At paulit-ulit niya tayong dinadala sa harapan ng salamin, pero pumipikit tayo sapagkat ayaw natin yung nakikita natin sa kanyang salita. Kaya dinadaya natin ang ating sarili. Dinadaya natin ang ating sarili, pangalawa, sapagkat napakaraming Kristiyano ang nagsasabing anak sila ng Diyos. Pero pag humarap sila sa banal na kasulatan at sinasabi sa banal na kasulatan, ito ang anak ng Diyos. At nakita niya ang kanyang buhay na malayo sa salita ng Diyos at ayaw niya yung pamantayan ng salita ng Diyos. Hindi nila iaakma ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Maliwanag na ang salita ng Diyos ay salamin. Pero kung natatakot tayong tumingin sa salita ng Diyos, baka makita natin ang ating mga kapintasan. Baka makita natin yung ating mga kapalpakan sa buhay. Well, given na yun. Pero bakit makikita natin ang kapalpakan natin? Hindi dahil sa kautusan tayo tumitingin, kundi nakita natin sa Ebanghelyo ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. At hindi natin siya minamahal ng buong puso at buong isip at buong lakas. Dahil napakadakila ng biyaya ng Diyos, na ang biyaya ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Isipin mo ang kapangyarihan ng Diyos ang gumawa ng daigdig na to. At lahat ng bagay na sa daigdig na to ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Subalit, malaking question sa ating mga isip ang pagdadalawang isip natin sa pagsunod sa kanyang salita. Malinaw ang salita ng Diyos. Pero ito ang tanong sa bawat Kristiyano, iaakma ba natin ang buhay natin sa larawan na nakita natin sa banal na kasulatan, na nais ng ating Ama sa Langit na maging ganun tayo o hindi? Pangalawa, tayo ay tinawag ng Panginoon sa pagpapala. Basahin natin sa verse 25 hanggang verse 27. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang upang makatakas tayo sa kapahamakan, kung hindi para manahin natin ang mga pagpapala mula sa Diyos. At ang pagpapalang ito ay malinaw. May malinaw na plano ang Diyos sa buhay natin at ito ay may tiyak na direksyon. Hindi ito hiwalay sa kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos mismo ang daan ng pagpapala. Sinasabi rito, ang sakdal na kautusan,
ang kautusan ng kalayaan. Hindi ito ibinibigay sa atin para maging tanikala sa atin. Kung makikita talaga natin ang katuturan ng salita ng Diyos sa buhay natin, hindi dapat nating isipin ito bilang pagbabawal. Kung nakita mo ang magandang layunin sa iyo ng Diyos, bawalan mo ang sarili mo at hindi ka kailangang pagbawalan ng iba. Sapagkat sa dulo nito, susubukin ka ng Diyos. At walang ibang pamamaraan para makatagal sa pagsubok maliban sa iyong tapat na pagsunod sa kanyang salita. Tanungin niyo ang mga teacher, bakit sila nagbibigay ng exam? Plus points na yung pagiging mautak ng estudyante kung makakahanap siya ng solusyon na wala sa itinuturo. Pero madalas sa madalas, ang hinahanap ng teacher sa panahon ng exam, kung yung itinuro niya ba, yun ang isasagot mo. At kadalasan, dyan tayo sumasablay. Pag dumadaan tayo sa pagsubok, ang unang tendency ng laman natin, lumayo sa kalooban ng Diyos, kaya tayo pumapalpak. Yung mga natututunan natin, hindi yun ang ginagamit natin. At dahil sa hindi tayo nasasanay, hindi nababago ang karakter natin. Pabago-bago lang ang sitwasyon, pabago-bago lang ng taong katransaksyon, pero pare-parehas lang ang nangyayari sa atin. Nais ng Diyos magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. At ang kalayaang ito ay kalayaan hindi para masunod ang gawa ng laman sa atin. In fact, ang kalayaang binigay sa atin ni Kristo ay para makalaban tayo sa lahat ng tukso. Naalala natin noong nakaraang prayer meeting, na sa panahon ng pagsubok, habang dinadalisay ng Diyos ang ating mga kaluluwa, ang ating mga laman ay nagnanasang tumakbo sa mga madadaling paraan ng sanlibutan at huwag na tayong magtiwala sa Diyos. Nabanggit din sa atin na napakaraming Kristiyanong hindi nakakalagpas sa pagsubok. Ang dami nilang kahirapan sa buhay pero hindi natututo. Bakit? Sa panahon ng pagsubok, hindi ang salita ng Diyos ang nagdidesisyon sa buhay nila. Kung hindi yung tawag ng laman, ano ang mas madali? Paano kung makakatakas sa kahirapang ito? At hindi kung paano nila i-a-apply ang doktrina ni Kristo na napakinggan nila. Sapagkat ang tunay na kalayaan, hindi ang paggawa ng nais ng laman, kundi ang kakayahang gawin ang kalooban ng Diyos. Isipin mo sa panahon ng pagsubok, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. It is so good to be true. Pero iisipin mo kung paanong si Apostol Pablo sa panahon ng kanyang pagkakasakit ay lalong nanagana ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kung paanong ang mga taga-Macedonia sa panahon ng kanilang malalim na karukhaan ay nakapagbigay sila, hindi sa paraan ng kanilang pagsuway sa salita ng Diyos, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. And I tell you mga kapatid, hindi ka bibiyayaan ng Diyos kung nagre-rebelde ka sa Diyos. That's why mahirap ka na nga, hindi ka pa nagagamit. Kasi kapag sinusubok tayo ng Diyos, talagang ipinapakita natin sa Diyos na hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Ang panahon ng pagsubok ay nagiging panahon ng pagbabackslide. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung tayo'y mananatili sa Kanyang salita, chapter 8 to ng John 8, 30 to 32. Gaya ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, ay tunay na kayong mga alagad ko. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At yan ang mga Hudyo. Malaya kami, bakit mo sinasabi na kami ay lipin? At sinabi ng Panginoon, ang sumusunod sa kasalanan ay alipin ang kasalanan.
Ihalin tulad natin ito sa mga tao sa sanlibutan. Anong tendency ng kanilang pag-iisip kapag nahihirapan? Susundin nila yung tawag ng laman kasi mahirap. Sa sanlibutang ito, ang kahirapan ay excuse para gumawa ng masama. Pero hindi sa mga anak ng Diyos. Malaya tayo dahil sa Espiritu ng Diyos. Ngunit ang pagpapala ng Diyos ay hindi niya basta automatic na binibigay sa nakikinig lang. May malinaw na pagkakaiba ang nakikinig sa salita ng Diyos at ang nananatili sa salita ng Diyos. Ang tagapakinig na lumilimot ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin at agad nakakalimutan ang kanyang anyo at walang epekto ang salita ng Diyos sa kanyang disposisyon, pananalita at mga pasya. Ang daming pumunta sa bahay-sambahan at nakinig ng salita ng Diyos na lumabas, na paglabas nila, yung dala-dala nilang pasanin ay nandun pa rin. Hindi nila ibinigay kay Kristo at hindi sila nagpasakop sa salita ng Panginoon. Napakaraming Kristiyano na bagamat nananalangin, ang pinapanalangin nila ay mga bagay na ayaw ng Diyos pero ipinagdadasal pa rin nila. Hindi ba't napakagandang isipin na dumaraan tayo sa mabibigat na desisyon sa buhay pero yung natutunan natin sa salita ng Diyos ang nagnanarrow para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ikonsidera mo ang pagiging Kristiyano. Ikonsidera mo ang pagiging bahagi mo ng iglesia, ang pagkakaroon mo ng kapatid sa Panginoon. Ikonsidera mo ang patutuo mo sa mga tao sa sanlibutan. Malalaman mo kung yung plano mo ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Plano ba ng Diyos na huwag kang mamuhay bilang anak ng Diyos? Plano ba ng Diyos na hindi maging matibay ang fellowship mo sa iglesia? Plano ba ng Diyos na ang salitang na ating napapakinggan ay hanggang teorya lang, pero darating ang panahon na hindi mo na maipapamuhay? Kaya nga ang bawat Kristiyano ay tinawag sa iglesia. Lahat ng Kristiyano at nagpapakilalang Kristiyano sa sanlibutan ay nagsasabi at natuto na dapat tayong umibig sa ating kapatid. Pero maraming Kristiyano na nakakaalam na dapat umibig sa kapatid, hindi mo makikitang nakikisama sa isang visible at aktual na iglesia. Sino ang iyong kapatid? Yan ay isang halimbawa na kung walang aktual na pagsunod sa Panginoon, ay nagmimistulang walang epekto ang salita ng Diyos sa ating damdamin, sa ating mga pananalita, sa ating pasya. Pero tignan ninyo ito, ang tagatupad na gumagawa, ang patuloy na nagsisiyasat. Kita mo yung talatang nakasulat doon. Ang nagsisiyasat na sakdal na kautusan at nananatiling gayon. Ang nagpapatuloy sa salita ng Panginoon ay hindi dahil sa palagay niya, alam niya na ang lahat. Kung hindi patuloy siyang nagsisiyasat. At any point ng kanyang pamumuhay bilang Kristiyano, malaya ang Diyos na itama siya sapagkat siya'y nagsisiyasat. Naalala ko na nagsiset kami ng date para sa kasal. Ay natutunan kong ipanalangin ito, Panginoon, ito po ang aking plano. Subalit kung hindi po ito ang iyong nais, itama mo po ng agad upang kami po ay makasunod sa iyong kalooban. Hayaan natin ang salita ng Diyos manghimasok sa ating mga plano. Sapagkat anak tayo ng Diyos at itinakda tayo ng Diyos para pagpalain. Nagsisiyasat, nagbubulay at isinasabuhay ang salita. Naalala ko, ang laging binabanggit noon sa amin nung kumuha ako ng kurso sa edukasyon, na isa sa mga dahilan kung bakit ang estudyante papasok sa klase
ay dahil may natututunan siya. Kung may natututunan tayo sa salita ng Diyos, nalalaman din natin na marami pa tayong kailangang matutunan sa salita ng Panginoon. Kung kaya't hindi nahihinto ang ating pagsisiyasat. Inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Ang nagsasabuhay ng salita ng Panginoon, ang pinangangakuan ng pagpapala. Pansinin natin ito mga kapatid. Hindi lang ang kanyang pinaniniwalaan, kung hindi ang kanyang isinasagawa. Ang pananampalatayang totoo ay nakikita sa konkretong pagbabago ng buhay. Kaya kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 3, babasahin natin. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 hanggang verse 18. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin, gaya ng sa isang salamin, sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayong ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Habang tumitingin tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon na parang isang salamin, tayo'y binabago mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Kaya nga tungkulin ng mga ngaral na kapag ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral niya si Kristo. Bakit? Hindi dumarating sa atin ang salita ng Diyos na parang batas. Dumarating sa atin ang salita ng Diyos bilang paglalarawan kay Kristo. At ano ang gagawin mo sa mga bagay na ipinangaral sa iyo tungkol kay Kristo? Kung tumitingin ka kay Kristo at may banal na Espiritu ka, ang banal na Espiritu yan ay magbabago sa iyo. At anong mangyayari? Gagawin mo ang mga bagay na nalaman mong dapat mong sundin. Ang kalayaan sa ilalim ng salita ay hindi lisensya sa kasalanan. Ito ay kapangyarihang mabago ayon sa larawan ni Kristo at napakadakilang pagpapala niyan. Pumunta ka sa kaulungan, napakaraming tao ang nananalangin na sana magbago sila sa kanilang mga ginawa. Punta ka sa rehab, napakaraming tao na gusto nang tumigil sa kanilang bisyo. At pumunta ka sa kalsada, ang daming tao dyan na pagod na sa kasalanan pero hindi nila kayang mapabuti ang kanilang sarili. Ikaw may banal na Espiritu ka. At sabihin mo, hindi ba isang pagpapala na patapos mong makinig ang salita ng Diyos, mababago ang hakbang mo? O baka katigasan lang talaga ng ulo yan? O the worst is, baka wala tayong Espiritu ng Diyos. Ay napakaganda ng mensahe ng Ebanghelyo na habang tumitingin ka sa kaluwalhatian ng Panginoon ay tayo'y mababago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kagaya ng sinabi ng propeta Isaias, tumingin kayo sa akin, kayong nasa kaduluduluhan ng lupa, at kayo'y maliligtas. At tanging pagtingin kay Kristo. Subalit sinasabi ni Kristo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo. Ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban. Bubuhatin ba natin ang krus ng tayo mag-isa? Hindi. Lilimutin ba natin ang ating sarili sa sarili nating kakayanan? Hindi. Yan ang pinakamahirap gawin sa buhay. Mas madali pang mag-offering at mas madali pang mangumitment kaysa limutin ang sarili. Dahil kapag nilimot mo ang sarili mo, hindi na ikaw ang hari ng buhay mo, si Kristo na. Ang salita ng Diyos
at ang banal na Espiritu ay magkasamang gumagawa upang hubugin ang mga anak ng Diyos sa kabanalan. Ganyan din tayo naligtas. Ang kautusan ng Diyos at ang banal na Espiritu ay parehas gumawa sa ating puso. Ang Ebanghelyong ipinangaral at ang banal na Espiritu ay parehas na in-apply sa puso natin. At ngayon ay lumalakad na tayong bilang Kristiyano. Ang mga salitang ipinangangaral sa atin at ang banal na Espiritu ay parehas pa rin gumagawa upang tayo'y mawangi sa nais ng Panginoon sa atin. At dito nasusukat ang katotohanan ng ating relihiyon. Kung ang isang tao ay nag-aakalang siya relihiyoso ngunit hindi kayang pigilin ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang puso. Napakadaling magyabang. Minsan, hindi pa tayo sigurado, pinagyayabang na natin. Napakadaling magsabi ng mga bagay na hindi naman talaga tayo. Sasabihin natin ang kabutihan natin, pero napakabagal nating magsabi ng ating mga kamalian sa kapwa natin. Napakabilis nating ipamalita kung gaano tayo kabuti, pero yung mga bagay na alam nating nagkulang tayo, napakabagal natin umamin ng pagkakamali. Ang dila ay parang thermometer ng espiritual na kalagayan. Napakabilis nating magsalita ng mga bastos na pananalita, pero napakabagal nating manalangin sa Panginoon. Ang pusong may tunay na pagbabago mula sa Ebanghelyo, tuturuan tayo ng disiplina. Sapagkat ang relihiyon ay hindi pwedeng sa pananalita lamang. Kung gaano tayo kabilis na mangaral sa mga makasalanan na may impyernong naghihintay sa kanila, ay ganun din dapat tayo kabilis na isipin natin na kung ang kamay natin ang nakakatisod sa atin, ay dapat putulin natin. Kung gaano kabilis nating hatulan ng mga makasalanan sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na kung hindi sila magsisisi, parurusahan sila ng Diyos, ay dapat mas mabilis din tayo na umamin na kung ang mata natin ay nakakatisod sa atin, ay dapat nating dukitin. Yan ang tunay na pananampalataya. Maaaring mabilis nating hatulan ang mga may bisyo sa sanlibutan, ang mga lasinggero, ang mga adik. Pero kung gaano sila ka-impulsive sa kanilang mga bisyo, ganun tayo ka-impulsive sa ating mga galit. Wala tayong pagpipigil. Mabilis tayong gumanti sa salitaan. Ang relihiyong walang pagpipigil sa dila ay huwad na relihiyon, gaano man karami ang ating aktibidad. Ngayon sinabi rito na ang relihiyon at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama ay may dalawang bagay. Una ay merong aktibong habag. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Tandaan natin na ang pananampalatayang meron tayo ay galing kay Kristo. James 1:3, ang pananampalatayang ibinigay sa mga banal. Si Jesucristo mismo, ang umpisa at tagasakdal ng pananampalatayang tinanggap natin. Ang relihiyon ay ito. Pananampalataya at kung paano isinasabuhay ang pananampalataya, yan ang ibig sabihin ng relihiyon. Ibig sabihin, kung anong pinaniniwalaan natin, ipinamumuhay natin. Yan ang relihiyon. At ang relihiyon sa harapan ng Diyos ay dapat may malasakit. Kahit sa mga mahihinang bahagi ng iglesia, tandaan natin ang sinabi ni Santiago, ito pinag-uusig sila. At wala nang ibang naaapektuhan ng sobra sa panahon ng kahirapan, kundi yung mga batang walang magulang. Binanggit yan yung mga babaeng baho sapagkat nasa kultura sila
na ang mga tatay talaga, ang mga mister talaga ang naghahanap buhay, at kapag ka sila ay namatay, wala nang nagtatrabaho para sa pamilya. At bilang iglesia, kahit pa nasa panahon tayo ng pagsubok, hindi dapat natin pinababayaan yung mga kapatid natin na kailangan makapagpatuloy sa pananampalataya. Kung sila ay magpapatuloy sa salita ng Diyos kagaya natin at ayon sa pamantayan ng pananampalataya, hindi natin pababayaan. Ibig sabihin ng pananampalataya ay hindi lamang personal na kabanalan, kundi konkretong malasakit sa mga walang lakas at walang kakampi. Basta sila tatanggap ng tulong. Napakahirap sa panahon na ito, mga tao, wala na sila magagawa, mayabang pa. Napakaraming mga Kristiyano, inuna pa ang kayabangan. Napakadali lang sanang pumila sa mambugan at wala naman silang pera. Pero ayaw. Bakit? Sasabihin sa kanila mahirap sila. Mabuti sana kung meron kang pera. Pero isipin mo, ang iglesia ay dapat tumulong sa mga kapatid na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At bahagi yan ng ating relihiyon. Sa madaling salita, kung tayo ay tinawag ng Diyos para pagpalain, bakit? Sapagkat dapat tayong maging pagpapala sa mga mahihinang bahagi ng iglesia. Ang maging daluyan ng pagpapala para sa iba na hiwalay sa pagpapasakop sa salita ng Diyos ay yabang lang yun. Tandaan natin, ang pag-ibig na dapat iparamdam natin sa ating kapatid ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos na dumadaan sa atin. Hindi para sa personal na kaluwalhatian, para sabihin natin personal na mabuti tayo sa kapwa natin. Kung hindi dahil sa pananatili natin sa salita ng Diyos, nakinabang tayo sa salita ng Diyos, nabago tayo sa salita ng Diyos, kung kaya't tinutulungan natin ang mga walang kakayanan sa iglesia. Kaya't isang napakalaking tanong kung ang simbahan sa kabila ng kanilang pagkatuto ay kanya-kanya sila at pinababayaan nila ang mga mahihirap nilang kapatid. Tayo ay tinawag ng Diyos sa pagpapala upang maging daluyan ng pagpapala. Ikalawa, personal na kabanalan. Ang relihiyon sa harapan ng Diyos ay dapat may personal na kabanalan. Sinabi sa verse 27, pag-ingatang walang dungis ang sarili sa sanlibutan, kung kaya't mga kapatid. Self-explanatory na yan kung bakit hindi tayo umaayon sa sanlibutan pagdating sa mga paganong gawain ito. At lalong hindi tayo umaayon sa mga practices ng sanlibutan, lalo na sa usapin ng moralidad, usapin ng pagpapamilya, usapin ng tama at mali. Hindi ang sanlibutan ang magsasabi niyan. Ang magsasabi niyan, salita ng Diyos. Ang habag na walang kabanalan ay kompromiso. Matulungin ka nga. Ang pamumuhay mo naman malayo sa salita ng Diyos. Compromiser ka. Hindi ka rin pwedeng gamitin ng Diyos na daluyan ng pagpapala sa iba. Sapagkat paano ka gagamitin ng Diyos na daluyan ng pagpapala ay ayaw mong manatili sa kanyang salita. Paano ka pagpapalain sa lahat ng iyong gagawin? Kaya sa panahon na kailangan natin magtulungan sa gawain, wala kang maitutulong, yabang lang. Mabilis kang magsalita, pero mabagal kang magsagawa ng salita ng Diyos. Ang kabanalan na walang habag ay pagiging makasarili. Marami kang alam sa Biblia, nabago na ang buhay mo, pero makasarili ka. Pati pagtulong mo sa kapwa, pansarili mo. Ayaw mong suportahan yung charity works ng iglesia. Gusto mo may sarili kang foundation mo.
Di ba naiisip na ang larawan at ang ilaw na meron tayo sa lugar na ito ay hindi kanya-kanyang ilaw, kung hindi ilaw ni Kristo sa sanlibutan na binubuo niya sa atin. Sapagkat sa panahon ng pagsubok, hindi dapat mapigilan ng iglesia sa kanyang pagiging mabuti. Kung magkakanya-kanya tayo, mamamatay ang charity works. Pero kung tayo ay magtutulungan, maaring wala kang maitutulong ngayon, pero siya merong maitutulong. Pagsamahin natin yan sa isang gawain, makakatulong pa rin ang iglesia. Ang kanyang pananampalataya ay maipapakita pa rin tunay na relihiyon. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay tinawag sa parehong direksyon. Pag-ibig na kumikilos at pusong nagbabantay. Sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan sa ating mga mahihirap na kapatid, tinawag tayo ng Diyos na pagpalain sila, na tinawag tayo para maging daluyan ng pagpapala. At sa pamamagitan ng pamumuhay na hindi makamundo, tinawag ka ng Diyos para pagpalain mo ang sanlibutan na sila'y tumalikod sa kanilang mga pagkakasala. Tinawag tayo ng Diyos sa pagpapala. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi tayo basta tumatanggap at matatapos sa atin. Nasubukan mong tumulong kahit walang-wala ka. Nasubukan mong manatili kahit napaka-imposibleng manatili ka. Nasubukan mong dumalo ng matapat na manggagaling ka pa sa malayo. Nasubukan mong turuan yung taong kinaiinisan mo. Nasubukan mong maglingkod sa Panginoon kahit sa panahong ayaw ng laman mo. Isipin mo kung anong klaseng tibay at lakas ang binubuo sa iyo ng Panginoon. Isipin mo, kahit mabigat sa iyo, subalit gagawin mo para sa Panginoon. Isipin mo kung makalagpas ka sa pagsubok na yan ngayon, napakadakila ng grasya sa iyo ng Panginoon. Ang pagpapala ng tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagbabagong loob. Disiplina ng dila, huwag na tayong magsalitaan na masasama sa isa't isa. Maging mabilis tayo sa pakikipagkasundo. Iwasan na natin yung panlalait sa isa't isa. Hindi bagay sa atin bilang mga Kristiyano. Kung gaano tayo kabilis na ituwid ang ating kapatid, maging mabilis din tayo sa pakikipagkasundo. Huwag na tayong lumakad sa payo ng sanlibutan. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng sanlibutan. Psalms 1:1. Sa mga taong mga makasalanan. Sapagkat ang salita ng Diyos kapag tinanggap at isinasabuhay, hindi lamang nagpapabanal sa atin, ito'y umaagos upang magbigay buhay sa iba. Wala naman talaga tayong maibibigay dun sa mga taong naniwala sa Panginoon dahil sa patotoo natin. Wala. Kung hindi tayo nakakabit kay Kristo, paano dadaloy yung buhay ni Kristo patungo sa kanila? Dito matatagpuan ang landas ng pagpapala. Pag nakita mo ang salita ng Diyos, huwag kang tumigil sa pagsisiyasat nito. At manatili tayo doon at sundin natin. Bilang pangwakas na panawagan, basahin natin ang John chapter 15. John chapter 15, verse 1 hanggang 10. John 15, verse 1 hanggang 10. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita.
Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y maging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sa huli, ang panawagan ni Santiago ay hindi lamang maging tagatupad ng salita, kundi manatili tayo kay Kristo. Si Jesucristo ang tunay na anak na gumanap at sumunod sa Ama sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok. Ang ating Panginoong Jesucristo ang salita na nagkatawang tao. At ang kanyang buhay ay nakita nating perpektong larawan ng pagiging hiwalay sa sanlibutan. Nakatalaga, banal at walang dungis. Kapag tumingin tayo sa salita ng Diyos at tumingin tayo sa batas, makikita lang natin ang kakulangan natin. Pero tumingin tayo kay Kristo. Kagaya na sinasabi sa 2 Corinthians 3:17. Ang natatanaw natin sa Kanya, pag-asa, katuwiran. Huwag mo nang tignan kung anong kaya mong gawin para sa Diyos. Tignan mo kung ano ang gagawin niya sa iyo. Basta magtiwala ka sa Kanya. Wala tayong ginagawa para mabuhay sa araw-araw. Dumidilat tayo tuwing umaga. At Diyos lang ang nakakaalam kung kailan hindi na tayo didilat. Kung kaya't magtiwala tayo sa Kanyang salita. At ipakita natin yung pagtitiwala natin sa Kanya sa pagsunod. Pasalamatan natin ang pagsubok, sapagkat lalo nating nakikilala siya at nakikilala natin kung sino tayo. Siya ang nagdala, si Kristo ang nagdala ng galit ng Diyos para sa atin. Pero nagpakumbaba siya hanggang sa krus. Kaya mga kapatid, kung nadadapa tayo, kasi madalas tagapakinig lang tayo ng salita ng Diyos at mabagal tayong sumunod, pinagpubukas-bukas natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Hindi tayo susunod hanggat hindi malala ang sitwasyon natin. At kapag dumating na kailangan nating maglingkod sa Diyos, hindi tayo makakasali. Bakit? Sapagkat may mga bagay na dapat ginawa natin nung una pa, hindi natin ginawa. Kaya hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Kung nadadapa tayo, ang sagot ay hindi maraming pagsisikap. Ginawa na natin yan sa dati nating buhay. Ginawa na natin yan na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kasalanan, penitensya lang sagot yan. Hindi. Lalo tayong yumakap kay Kristo. Maging malalim tayo sa pananatili sa Kanya na ipapahayag natin sa ating tumitinding pakikisama at pakikipag-fellowship sa ating mga kapatid. Dahil pag nalagpasan mo ang sitwasyon mo ngayon, magiging epektibo ka sa susunod na panahon ng mga Kristiyano na dadaan din sa pinagdaanan natin. Ang issue ng mga Kristiyanong hindi marunong mag-disciple, ito yun. Meron kang pagsubok na hindi mo pa nalalagpasan. Kilalanin mo kung sino si Kristo sa iyo. Huwag na nating ikumpara
yung sarili natin sa pagkakamali ng iba dahil marami tayong dahilan para magmatuwid. Alam na nating mali tayo, alam na nating kulang tayo, alam na nating mahina tayo. Huwag na nating ikumpara ang sarili natin sa mga kapwa nating mahihina din. Ikumpara natin ang sarili natin kay Kristo. Dahil walang ibang kauuwian yan maliban sa pagpapakumbaba sa Kanya. At nasasagot ang ating kabulagan sa ating mga tunay na kalagayan. Sa panahon ng pagsubok, huwag lang nating isipin, paano kaya ito matatapos? Huwag din nating itanong, paano ko lalabas sa sitwasyon na to? Anong solusyon dito? Hindi. Itanong natin, paano ako ginagawang kawangis ni Kristo? Paano ako lalong nagiging mapagmahal sa aking iglesia? Paano ako nagiging matapat na saksi sa sanlibutan? Sa lahat ng pagsubok na ito, paano ako binabago ng Panginoon? Wala kang talo. Matapos man o hindi matapos ang pagsubok mo, at least masaya ka. Sapagkat nakakita mo ang layunin sa iyo ng Diyos at hindi mo na ramdaman na pinabayaan ka ng Panginoon. Doon matatagpuan ang tunay na pagpapala. Hindi lamang dahil sa nabago ang kalagayan, I wish sana matapos na ang ating mga pagsubok. Ito mga nakaraang linggo, lagi kong sinasabi, makakalagpas din tayo. I wish na sana matapos na ang lahat ng kahirapan. Sana maging normal na ang lahat. Kaya lang nasa kamay ng Panginoon yun. Pero kung sa lahat ng ito, magbabago ang pananaw natin sa buhay, lalong magiging mapagmahal tayo, lalong mas nararamdaman natin ang salita ng Diyos, lalo tayong nagiging madalanginin, diba? Lalong mas napapahalagahan natin ang pagbibuild ng relasyon. Kasi pagka po pera lang hinahanap natin, napapabayaan natin yung mga relasyon natin. Pero at the end of the day, makikita mo, napaka-importante na iglesia mo, napaka-importante ng pamilya mo, napaka-importante ng kapatid mo. Higit sa lahat, napaka-importante ng Diyos mo sa langit, ng Ama mo sa langit. Huwag tayong mainggit kung may mga Kristiyano na okay sila. Bakit? Baka napagdaanan nila yung pagsubok, panahon na para sila ma-comfort. Tignan mo kung ikaw magiging matapat. Huwag mo ikumpara yung panahon mo ngayon sa panahon ng mga nauna sa iyo. Dumaan na sila sa dapat nilang daanan at kung may dadaanan pa sila, bahala ang Panginoon doon. Pero tayo nag-uumpisa pa lang tayo. Naglalagay tayo ng pundasyon. At kung sa palagay natin, matagal na tayong sumusunod sa Panginoon, siguraduhin mo nga talaga kung sumusunod ka ba talaga. Pero at the end, kung magsisimula tayo kay Kristo, hindi naman importante kung nagsisimula ba tayo, di ba? Ang importante, na kay Kristo tayo. At nandoon tayo sa Kanyang salita. Pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Sinabi ng salita mo, Ama namin, sa lahat ng bagay ay may panahon at may oras ng lahat ng layunin sa ilalim ng langit na ito. Nasa panahon kami ng pagpapatibay. At pinagtitibay mo kami hindi mula sa classroom. Pinagtitibay mo kami sa gitna ng mabigat na pagsasanay. Sapagkat hindi mo nais na kami maging mga palamuti lamang sa sanlibutan ito. Nakikita po namin, Panginoon, kung gaano tumataas ang antas ng kaplastikan sa sanlibutan. Nakikita namin kung paano nagkukontrahan yung mga nagpapakilalang Kristiyano at yung mga tunay na Kristiyano. Nakikita po namin, Panginoon, kung paano ang aming komunidad
in the span of 20 years ay naging masamang komunidad. And we are blessed that you keep us. And so, kailangan kaming mag-anticipate na ang gagamitin mo sa susunod na mga panahon ay hindi mahihinang Kristiyano. Hindi mga Kristiyanong magaling lang magsalita at hindi mga Kristiyanong emosyonal. Ang gagamitin mo ay mga anak mo na iyong pinagtibay. Kaya Panginoon, sa aming pong kalagayan ngayon, maging huwaran nawa namin sa Panginoong Hesukristo. Saan kami nagkulang? At kung makikita namin na nagkulang kami, ay umasa nawa kami na ang iyong banal na Espiritong nananahan sa amin ay hindi magta-transform sa amin. Itayo mo po kami kung kami po ay nadapa at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala kung kami po ay mabagal sa paggawa ng dapat naming gawin. At kung kami, Panginoon, ay nai-stress sa sabay-sabay na kailangan naming harapin, yung mga taong ibinigay mo sa amin para maging katuwang namin ay palakasin mo din. Sapagkat binuo mo kami bilang iglesia. Hindi lamang para mag-fellowship sa kasaganaan at sa kasiyahan, kung hindi para mag-fellowship din kami sa panahon na kailangan naming buhatin at itaguyod ang mga gawain, lalong-lalo na sa paggawa ng mabuti at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng tuwid na espiritu. At bigyan mo kami ng wisdom. Matapos namin ma-realize kung sino kami, ay makita na namin ito, Panginoon, kung ano ang iyong karunungan na dapat naming lakaran, ang mga pagsunod na dapat bigyan namin ng atensyon. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng pagsubok. Iadya mo kami sa lahat ng mga tukso, Panginoon. Napakaraming nangiinggit sa amin at napakaraming tumatawag sa amin na lumayo sa iyong salita at makipag-fellowship ng matapat sa aming iglesia. Nawa, Panginoon, sa lahat ng aming napakinggan sa iyong salita, ay ipaalala sa amin ng banal na Espiritu ang tamang kasagutan sa panahon ng pagsubok. Buksan mo ang aming mata at dapat naming ilakaran sa panahon na ginugulo ng dyablo ang bakas ng mga paa ni Kristo. Patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. At sa darating na mga gawain, kasangkapanin mo kami na maging daluyan ng iyong mga pagpapala, hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kung hindi sa pagdadala ng ebanghelyo ni Kristo sa mga taong napapahamak. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat namin. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. At tawagin mo mga anak mo sa isang malalim na pananalangin, kung saan lahat ng aming kabigatan ay ilalagay namin sa paa mo. At pagtitiwalaan ka namin hanggang sa huling minuto ng aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.